Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for Libra. Your energy at this time, Libra. You are victorious and sharp yung mind mo. Intellectual, logical, triumphant. Paano man itong sisimulan mo, Libra? Magtatagumpay ka. Victorious ka. Matagumpay. Hindi ka mag-fail. Lahat ng mga pagsubok ay nalagpasan mo na. Kasi may mountain dito at nasa taas yung sword. Na walang mga hadlang na. Walang makahadlang sa'yo na magtagumpay, na mag-succeed, na maging triumphant sa kahit anong magsisimulan mo, Libra. Yan. Libra, zodiac sign lang guys ha. Hindi kasali yung Libra, moon sign or rising sign. O kung yung person ninyo ay Libra, pwede din. No? Kung nang-spy kayo, nang-stalk kayo sa energy ng person ninyo, pwede din. Ikaw yung may control ng isipan mo. Ikaw yung hari ng buhay mo. Walang nagda-direct sa'yo. Walang nagmamanipulate sa isipan mo. Walang kumukontrol na ibang tao. Kasi pwedeng kontrolin ng ibang tao yung mga manipulative na tao. Pwede nilang kontrolin yung isipan mo. O kaya kung hindi man tao ay yung may hindi nakikita. Pwede nilang mamanipulate yung isipan ng tao. Pwedeng pasukan nila ng mga sinungalingan. Paniwalain ka nila ng kasinungalingan. Impluensya nila yung mga desisyon mo. Pero ito, hindi. Hindi na ma-impluensya yung mga desisyon mo, yung mind mo. Madaming deceit kasi dito sa mundo. Ano ang narating sa'yo, Libra? This is a union, a divine union. Divine union. A divine union na you are both guided by divine beings like angel, so that you will be together. At walang makakahadlang. Nakita nyo mayroong namamagitan na ano dito, no? Na parang mountain. So, meron talaga mga challenges or obstacles. Kasi parang challenge na kayo nun eh. Parang sinusubok na kayo bago magkaroon ng union sa inyo, bago kayo pagsamahin. Pero lahat ng mga pagsubok na yun mawawala din sa tamang panahon, sa panahon na may-unite kayo. Kasi wala namang makapigil yan kung divinely guided kayo to be together. At kalangitan, divine beings ang sumusuporta sa inyo, ang nandyan para gabayan ka at suportahan kayo at i-guide kayo so that you will be together, na malagpasan ninyo yung mga challenges. Ayan, lagpasan na ninyo yung challenges, nagtagumpay na kayo, so that's why magkakaroon na ng divine union sa inyong dalawa. Yan. Libra, zodiac sign. Ano energy ng person na ito na magkaroon ng divine union sa inyo? Nag-recover na siya sa grief. Nag-grief to, nalungkot, nagluksa. Dinamdam niya talaga yung may nawala sa kanya. Badi ikaw ay nawala sa kanya or bagay or kung sino mang tao, pero naka-recover na siya. Alam ba nitong person na ito na divinely guided kayo to be together, na you are divinely guided to be together? Hindi niya alam. Hindi niya alam na divinely guided kayo to be together. Hindi niya alam.
Ano naman ang tungkol sa tao na yan na divinely guided ka to be together. Kilala ka na ba niya? Oo, kilala ka na niya. Kilala ka na niya at mukhang nag-overthink yan sa'yo pero hindi siya aware o hindi niya alam. Sabihin na natin, hindi niya alam na divinely guided kayo to be together. Para na mo problema pa nga to, para naka-experience sa anxiety when it comes sa connection niyo siguro. Or nag-overthink siya sa'yo. Or para na mo problema. Kasi may mga pagsubok yan eh. Pero nalagpasan nyo na ang pagsubok. So, that's why magkakaroon na ng divine union sa inyo. So, God bless sa inyong dalawa ng person mo. Ano naman ang naisabihin sa'yo ng person na yan na divinely guided kayo to be together? Gusto ko niya makakollaborate. Yung magtulungan kayo, meron kayong buuin, meron kayong i-build na, or else may tumutulong dito. Or pwede na-recognize ka niya na fit kayo na magsama sa team. Or yung may magkakaroon ng teamwork sa inyo na maging magaan at walang problema sa maging teamwork ninyo, sa communication ninyo, sa gagawin ninyo together. More clarification with this Three of Pentacles here. Five of Wands in reverse. Ano pa? Yung clarification of Three of Pentacles. Three of Pentacles. Ay, powerful daw at strong at kompleto na yung tools niya. Meron siyang meron siyang mga pwedeng may kasamaan to o magkakaroon kayo ng mga kasamaan ka-team sa gagawin ninyo or pwede yung dalawa lang din kayo. Magtatagumpay ito na magkaroon ng teamwork sa inyo or collaboration. Yan yung sinasabi niya dito kasi wala na daw makapigil, wala na makahadlang, wala na mga kaaway, pwedeng mga ano yan guys, mga enemy na mga pwedeng hindi nakikita o nakikita man na mata ng tao, kung ganun. Wala na makaadlang daw na mangyari ito na magkaroon ng collaboration, pag-uusap, pagtutulungan sa inyo sa mission ninyo. Meron kayong gagawin ng mission yan, kaya pagsamahin kayong dalawa. Mission o purpose ng God sa inyo. Ayan o, kompleto na daw ang tools niya. So, dumaan dito sa preparation. Kung ikaw dumaan ka sa preparation, itong person mo dumaan din sa preparation. At nakompleto niya na din sa wakas ang kanyang tools. Nagtagumpay nga kayo eh. This is victory, sign of victory, triumph. Over obstacles, over enemies, over challenges. Yan. Ano ang guidance sa'yo ng person mo? Yung person na to na divinely guided kayo. Siyempre, kung nag-care yun sa'yo, no? Ito yung guidance sa'yo. Maging stable ka. Huwag mong i-let go siya. Remain grounded, stable. Huwag mong ibigay sa iba kung anong sayo. Sino ba yung huwag ibigay sa iba? Huwag mong ibitawan siya. Baka siya. Oh yes, siya. Huwag mo daw siya bitawan. Yan. Huwag ka daw bumitaw. See?
maging strong yung mind mo. Maglagay ka ng boundary. Kasi sa mundo to, may mga, ano dito, mga greedy, no? Na gustong agawin yung sa iba. Gumagawa pa naman ng, alam nyo na, mga deceit, scheme, no? At hindi lang yun, mayroon yung pati umuudyok sa kanila ng mga evil forces. At mayroon pa mga evil forces, lalo at divinely guided ito. Mayroon niya ng mga evil forces na atake maliban sa syempre lahat ng evil forces kasama ng witches, wizards, warlocks, mga pati yung mga hindi nakikita na evil forces. Kasi demonyo yan sila eh, yung mga witches, wizards, warlocks. Kahit yung aswang, di ba? Demonyo ang tawag dyan. Kasi may mga demonyo kasi yun sa katawan. Kaya ganun. Pero kung gusto na magbago, bahala sila para hindi na sila matawag na demonyo, di ba? Sa tao naman yun eh, magbago hindi. Kasama na yung mga fallen angels, maatake yan sila. Gusto nang pigilan yung mga divinely guided, mga ganyan. Yung mga taon may plano ang God, may purpose ang God. Kasi nga sila sa kadiliman sila, kaya gusto nilang pigilan yung mga taon may purpose ang God. Yan. Kaya dapat talaga na maging strong ang mind mo. Hindi ka magpadala sa emosyon o hindi ka magpadala sa hindi ka dapat maging weak, no? Hindi ka dapat maging mahina, hindi ka dapat magkumpiyansa. Kasi makaaway pa naman dito, lalo na kung sa evil forces yan, mapatao man o hindi nakikita. Mapanlin lang sila, guys. Sa harap mo, pagka hindi pa sila na corner, lalo kung hindi pa sila na huli, no? So, yung ginagawa nila. Patago kasi yung ginagawa nila. Ganon yung mga at sinungaling yan, yung mga sa side ng kadiliman, mga manipulative pati. They will act na mapagkatiwalaan mo sila. Basta ganon yun sila eh. They will act na parang magkunwari pa nga na kaibigan eh. Yun pala kay may maitim na balak na pala. Yung puno pala ng inggit yung puso niya. Gusto ka pala i-destroy. Yung ganon, katulad sa akin dito. Yung, dati hindi naman talaga ako yung madaldal o nagsisigaw-sigaw. Simula lang talaga nung pumunta ako dito sa isla, dito banda sa taas na. Yun, iba na yung ugali ko, naging na ako, irritable. Ganun, na-notice ko yun. Simula lang. Dati sa Manila, hindi naman. Yun sa Mandaluyong pa kami, sa Manila. Hindi naman ako gano'n ka-irritable. Na-notice ko talaga. Tapos parang palagi ako napapaaway. Kasi yung mga ganyan kasi guys, yung mga witches, wizards, warlocks, kahit wala ka namang gagawin dyan, wala naman ako nakakaaway dito. Kahit wala kang gagawin, lahat na lang yan, pag may kapitbahay ka ng mga pupula, mga babara, lahat na lang yan sa paligid niya, kontrolin niya ng witchcraft niya, halitan niya. O kung ano mamakita niya, kaingitan niya, ganun ang halit sila. Basta ganun sila. Talagang sila, yung hindi mo masabing sa lipunan eh. Hindi, sila eh, nag-asik talaga ng lagim. Kasi yan ay mission nila yan from the Devil's Kingdom o kay Satanas. Yung ganyan. Kaya ganun yung ginagawa nila. Kaya nga, ayun ako guys. Kaya hindi mo pinapapatay sila ng God. Kasi nga, ganun nga. Ganun nga, may kinikiri silang mission galing kay Satanas at nagasik sila ng lagim na gumagawa ng mga deception. Pero yung mga nagbago na, hindi na kayo kasali doon kasi nagbago na kayo, hindi na kayo gumagawa ng mga witchcraft, diba? Yun na lang yung mga sigipag gawa ng mga witchcraft. Yan talaga, nanganganib din ang kanilang kaluluwa na punta sa impyerno. Siyempre mapupunta sa impyerno lalo kung hindi sila nagbabago. Sure ball talaga yun. At yun ang sabi ng God, diba? Yung mga napapractice ng witchcraft, itatapon yun sa impyerno ang kaluluwa. Nasa Bible yan. Sabi ng God, warning yan ng God sa Bible eh. Kaya hindi talaga dapat magtiwala kasi kahit wala kang gagawin. Kagaya sa akin dito, hindi naman talaga ako yung hangaway talaga dati. Tahimik ang isip ko noon, ang buhay ko.
Dito kasi talaga sa amin ay yung sinaunang panahon pa daw talaga dito, meron na talagang mga, dito daw madami sa isla, ang mga ganyan. Kaya, pero sa Manila, dati wala talaga guys, wala, hindi ako irritable nun. Maayos naman, pati yung mga sa kapitbahay ko, maayos kami. Katrabaho ko, okay naman. Walang problema. Hindi ako napapaaway nun. Iba na kasi pag mayroon kang mga, yung spell ba na unite sa'yo, na papalapit ka sa gulong, mga ganun, parang nag-irritable ka. Kukontrolin na lang isip mo. Kaya dapat talaga na wag mag-kumpiyansa, wag tawag dito, magpa-cross ng boundary. Dapat maglagay talaga ng boundary. Yan ang advice, yan ang guidance sa'yo ng person mo. Huwag magtiwala. Yan. Kasi kahit mabait ka pa, kagaya sa akin dati, mabait talaga. Hindi sa hindi na inaano ko yung sarili ko. Basta hindi naman ako hangaway dati talaga eh. Hindi talaga. Simula lang talaga nung pumunta kami dito. Ako dito, yun, simula. Kasi kahit hindi mo naman nakaaway yan pag mga mangkukulam, mababarang. Basta talagang yan sila, mangontrol. Gusto kasi nila ng power and control. Lahat na lang yan. Manghalit talaga yan sila. Kasi mission nila kay Satanas yan. Hindi na kasali dito yung mga nagbago. Okay? Hindi na sila mangkukulam. Hindi na sila mambabarang. Yung mga nagbago. Okay? Mangkukulam. Mambabarang na. Hindi na sila. Diba? So, yan. Sa mga nagbago, huwag nang balikan. Kasi instead na may pag-asa kayo na maligtas, no? Kung totally nagbago na kayo, there's a chance, no? Kaysa hindi kayo magbago, wala na talaga, wala na yung chance yun pag hindi kayo nagbago. Kung sabihin niya, tsaka na ka magbago, ay bahala kayo, choice yan, no comment. Well, basta yan ang ng person mo sa'yo, Libra, na wag mo siyang bitawan, wag mo siyang wag mo siyang bitawan. Kasi may mga manipulation yan eh, yung mga gumagawa ng deceit, lalo yung mga gumagawa ng witchcraft, para yung mga hindi natin nakikita, kasi magtulungan yan sila eh, lalo at divinely guided kayo, may purpose ang God sa inyo. Magtulungan yan sila, yung mga sa kadiliman, para manipulahin kayo, kontrolin yung isip ninyo, para ilit ko yung isa't isa. Ganon yun. Maging maging cold, huwag ka maging maging soft-hearted, huwag ka maging too kind-hearted, kasi King of Swords, pakita mo na strong ka at hindi mo ibibigay yung sa'yo, hindi mo siya ibibigay. Ba't mo nga naman ibibigay? Huwag talaga, kasi lalo at divinely guided kayo to be together. Yan. And at ang sumusuporta sa inyo, langit, yung mga gumagawa sa inyo ng sa kadiliman yan, mga kaaway na yan na gumagawa ng mga deceit at scheme at mga witchcraft, syempre sa kadiliman talaga yan sila. Yan. Sa mga nagbago, no, ay congratulations. Sa mga nagbago, may pag-asa pa kayo na maligtas. Siyempre may pag-asa pa yan. Tuloy-tuloy nyo lang ang paging mabuti. Huwag nyo lang balikan yung mga paggawa ng masama, yung mga witchcraft. Huwag nyo lang balikan yung mga ganun.
Huwag kayo maniwala dun sa mga gumagawa ng mga witchcraft. Huwag kayong maniwala dun sa mga sinungaling. Mas sama ang gawain kasi ilain kayo niya sa impyerno. Ma-realize nyo na lang pag doon na kayo sa impyerno. Gusto nyo. Kaya huwag kayo magpadala. Tanggalin nyo din yung inggit, greediness sa inyo kasi yan root of all evil. So yan. Kung madami man silang gumagawa ng mga kademonyuhan, witchcraft o mga evil na gawain, hayaan nyo sila. Isipin nyo yung maligtas yung kaluluwa. Hindi porket marami sila doon na kayo sasama, susunod, gagaya. Alam nyo, a very few, sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Pero yung daan papunta sa impyerno, puno, ang dami. Doon halos lahat. Doon ang marami. Di ba? Doon ang marami. A very few lang yung nakasumpong sa daan papunta sa langit. And nadagdagan yung mga kaalaman ninyo sa kung ano yung katotohanan. Malaki ang chance na maligtas kayo, maligtas ang inyong kaluluwa. Hindi nakakahiya yung katotohanan. Sa panahon ngayon, pag katotohanan para sa mga tao, weird. No? Pagdating sa katotohanan, nakakahiya. Kasi uso na yung pagsinungaling. Madaming tao ang proud sa pagsisinungaling. Kinakatuwa nila yung parang bilib na bilib sila sa mga taong magaling magsinungaling. Magaling mang-manipulate. Na-notice niyo? Na-notice ko yun eh. Ayan guys. And then, transition sa buhay mo, pagbabago sa buhay mo. Kaya the Hierophant in reverse. Ano pa tong the Hierophant in reverse? The clarification of the Hierophant in reverse. Oh, wow. Alam mo yung magagrant na yung mga wishes mo. Hindi ka na napokontrol na mga manipulation. Mga parang mga high priest. High priest. Mga priest. Ano to? Mga priest na Satan. Tingnan natin kasi hindi. Mga sumulunod ni Satanas. Yung gusto mangontrol. Hindi. Mga rules. Mga sinet na rules ng mga kaaway. Let's see, mga deceit nila. Like mga orasyon nila. Mga orasyon, incantation, na yung mga pinapapasok nila sa isip ng tao. Kaya makapangontrol kasi yan eh. Yan ang siniset nilang rules sa isipan. Pinapasok na nila, yan ang gagawin mo, ganito, ganyan. Di ba napapasunod yung tao noon? So ano yung pinapasok nilang incantation? Kunwari, inaano nila, maging defensive ka. Yan, number 1. Di ba yung napapasukan ng orasyon, incantation, ng mga ganon? O pwede na yung ritual ata, no? Ginagawa niya. Ay nagiging defensive.
Sana ako sa nabiktima niyan, guys, ha. Kaya alam ko na talagang totoo yan kasi nabiktima nga ako niyan. Ang mga tigal po nila, palipad hangin. Kahit hanggang ngayon, hindi pa ako tinitigilan ng mga yan. May natutulungan pa nga eh. Instead na maging magaan yung loob mo kung nagbago, ay hindi eh. Diyos ng bahala niyan. Pupuksain at pupuksain ng Diyos yan. At sinabi naman ng Diyos na paparusahan niya sa impyerno yung mga ganyan, tatapon niya sa impyerno. Talagang gusto nilang mangontrol, gusto nilang mangangkin ng hindi sa kanila. O dahil din siguro sa kung anong pang rason nila. Pwede ka din nilang palabasin na baliw. Pwede din na sindan kanila ng orasyon na parang magsigaw-sigaw ka. Gaya nung lalo pag Martes Biyernes, malakas. Pero ngayon hindi na ako nagsigaw-sigaw kasi namatay na yung pinakamalakas sa kanila eh. Wala na eh. Pwede din yun na parang pagmukain ka nilang baliw pero kagagawa nila. Orasyon pala nila. Yan. Witchcraft nila pala. Meron din yan dun sa manggagamot, guys, na ganun. Sigaw-sigaw siya. Pinagtulungan siya ng grupo ng manggagamot daw yun, mga KBS ba yun? Ganon. Pero mangkukulam sila. Manggagamot na mangkukulay. Sa dilema din sila, guys. Hindi yan sila sa Diyos. Front lang nila yung manggagamot, pero isipin nyo, pang-trip ang ginagawa nila. Pang-trip, tinitrip. Natitrip nga yan sila kasi mission nila kay Satanas nga eh. Di na pala nila na pinatay sila na manggagamot. Di nandun na sila ngayon sa impyerno. Wala lang pagkakataon magbago sila. Pinatay na eh. Napaka-injustice ng ginawa nila. Pinag-tripan nila ang tao ng mga witchcraft nila. Grabe. Walang konsensya. Kung kaya, mamuhay ka na ng masaya, happy, fulfilled, ng buhay na gusto mo. Hindi ka na makokontrol yung isip mo, yung buhay mo ng mga orasyon nila, mga deceit nila. Sabihin na natin deceit, lumabas dito, deceit, scheme nila, ng mga orasyon nila, o mga ritual man kung ginagawa nila. Yan daw ang mga pagbabago. Yan na daw ang simulan ng buhay. Yan na daw ang transition, pagbabago sa buhay mo. Ayan. Merong mga verses sa Bible, guys, no? Kung mga ginagawan kayo ng mga deceit na palapit kayo sa God. Huwag lang kayong gumawa ng witchcraft. Kasi kung yun ang gawain ninyo, hindi God ang kakampi ninyo. Hindi kayo sa God. Sa demonyo kayo pag witchcraft ang gawain nyo. Pero kung sakaling gumagawa pa kayo ng witchcraft, no, baguhin yung sarili nyo, magbago kayo. May kayo ng kapatawaran, magbago kayo. Yung mga mayabang na yan, pinagmamalaki nila yung witchcraft nila, yung mga ganyan, mga kadimonyohan at pagiging evil nila, solid din ang pagsisisi ng mga yan pag nandun sa impyerno. Once sa impyerno ng kaluluwa ng isang tao, hindi na yung makakaalis doon. So yan,
Ano ang next chapter ng buhay mo? Tingnan natin. Next chapter. Upright kaya ito. Ulitin ko ito pa upright. Tan, tan, tan. Hindi ka na malulungkot. Hindi ka na mamuhay ng yung uncontented ka. So, ibig sabihin, namuhay ka na ng contented at masaya. Yan. Na makarecover ka na ng tuluyan sa kalungkutan. Na, alam mo, mamuhay ka na ng kung ano talaga yung gusto mong buhay. So, see, ganun pa rin, guys. Ganun pa rin dito. Na masaya ka na. Yan. In-arify lang din to. Oh my gosh. So, God bless everyone. So, ano yung next na darating sa'yo? Itong hindi na superior. Hindi na siya ano eh, yung agmamataas. Hindi na siya mayabang. Hindi na siya na sobrang tiwala sa sarili niya. O maring din siya narcissistic, ganun. Pwede din na hindi niya hindi na siya yung kontrolin yung sitwasyon. Ano pa ang energy nito na darating sa'yo? Hindi na siya, kung may mga tao gustong mangontrol sa'yo, may mga tao na gustong pigilan ka sa mga goals mo o sa kung ano yung mission mo sa buhay kasi sumusunod sa kadiliman. Ganon. Kaya yan ang gawain naman sa kadiliman eh. Gusto nila hadlangan, pigilan ang plano ng God. Kagaya ng divine union, destiny, ganyan. Purpose ng God sa isang tao, gusto nang pigilan. Kasi nga sa kadiliman sila. Pero kung sa side ka ng God, maging ano ka pa niyan, maging supportive. Or kaya kung hindi man supportive, hindi ka gagawa ng deceit o scheme sa divine union ng iba, o sa destiny ng iba, o sa kung ano may purpose ng God sa tao na yan, di ba? Sa ibang tao. Suportahan mo pa nga eh. Kagaya ko, di ba? Pag may mga suportahan ko pa nga eh. Wini-wish ko pa na magtagumpay. Yung kanilang union, di ba? Ganon dapat. Ganon yung mga sa Diyos talaga. Hindi yan bitter sa happiness na iba. Hindi yan inggitira. No? Hindi yan yung gahaman. Kung ano sa iba, kung ano yung destiny ng iba, o magandang mamayari sa buhay ng iba, happiness sa iba. Hindi niya gustong angkinin pag nasa side ka ng Diyos. Hindi ka greedy. Yung mga hindi pa sa side ng Diyos, pwede naman kayo magbago. Baguhin yung sarili niyo. Para sa side na kayo ng Diyos. Saan ba gusto niyo? Sa side ng kadiliman o sa side ng Diyos? Diba? Yun talaga ang dapat nagawin, magbago, maging makatwiran para sa side ka ng Diyos. Itong tao na to, kung may mga gustong madlang sa'yo, hindi na yan sila magsisend ng mga sinisend nila ng mga manipulation, incantation, gusto nila mangontrol. Baka makapanood din dito sa reading ko. Maring yung iba dito na makapanood, tatawanan nila to. Pero yung mga magbago, maniwala dito, hindi yung pagsisihan, sulihan. Hindi ka magsisi, ipapasalamat, pagpasalamat nyo pa.
na napanood nyo to, na babago sa inyo. Pero yung mga tatawanan to, hindi magbago, solely ang pagsisisi ninyo. Yan ang masasabi ko. Dahil hindi joke, hindi kasi sinungalingan kung ano yung nakasulat sa Bible, kung anong warning ng God dun sa Bible. So, ayan. Ano ang iba pang darating sa'yo? Sino pang darating sa'yo na tao? Ay, impulsive to, namamadali. Kasi parang aggressive eh. Matapang na courageous na nag-take ng action. Anong gagawin niyang action? Ano pa gusto niyong gawin action? Ay, gusto niya kayong pigilan. Babae ba to? Lalaki ba to? Lalaki. Hindi, babae siya. Babae daw itong gusto niyang kayong pigilan nitong person mo na magkaroon ng union. May impyerno yan siya. Pagkaganyan na. Ganyan yung ugali niya. May impyerno iyan, yung mga ganyang klase ng tao. Mamamatay na ba ito agad? Hindi pa siya mamatay agad. Pero malapit na siya mamatay. Hindi pa. Papatayin din ng God to. Hindi pa. Hindi pa. Ano ba to? Tao ba to? Hindi siya tao. Ay, hindi tao. Ano kaya to? Elemento? Tingnan natin Elemento. Elemento yan. Sa mga ano dyan, kaya magbago agad. Kasi kahit ako pagka hindi nagbago, gusto ko ng parusahan ng God para hindi na makapangminsala, hindi na makapanggambala. Yung pakasalan ng God ang kasamaan niya. Yung patayin na lang ng God kasi pinapapatay naman ng God para hindi na siya makapangminsala. Nag-offer ang God ng pagbabago, di ba? It's si Jesus Christ. Kaso lang, ayaw nila magbago. Pero elemento to. Elemento daw to. Hindi siya papatay. Sent ba to sa abyss? Agad? Tingnan natin sent siya sa abyss. Kasi elemento siya, guys. Yeah, ganun. Sent siya sa abyss. Sino mag-send sa kanya sa abyss? Jesus Christ. So, si Jesus Christ ang masasend sa kanya sa abyss. Yan. Yan. Gusto niyang hindi mangyari yung divine union o destiny o divine union na manatili kayong hiwalay ng person mo. Elemento to. Hindi siya papatay ng God. Tatapon lang siya doon ni Jesus Christ sa abyss. Kaya yung sinasabi ko, magbago na. O yung pairalin yung inggit, pagkagahaman kasi may hangganan talaga ang pasensya ng God. Lalo na yung Diyos.
at may parusa sa kabilang buhay sa mga hindi nagbabago, sa mga patuloy at gawa ng kasamaan at kadimulungan, di ba? Kahit ako na ano ko yung mga hindi nagbabago, na ano ko na parang nakakaubos ng pasensya. Instead na matuwa ka kung nagbago, kung hindi nagbago, kahit wala ka namang ginagawa, dahil ikapakanan nila, nagagawa nila, isip nila. Tapos hindi pa nagbabago, sige pa rin ka pang-atake, gawa ng discipline skill. Dahil sa pagka-greedy nila, inggit nila, o gusto na ng power and control, either dyan, o anong pang rason nila. Isipin niyo kung gaano ka-injustice yun. So, ano ang ito naman masasabi ko guys, no? Hindi porket marami o kahit halos lahat ay gumagawa ng witchcraft ay consider nila ng God na iligtas pa rin ang kaluluwa. Hindi ganun. Kaya madami, di ba? Kahit sa sinasabi ni Jesus Christ, a very few lang nakasumpo na dahil papunta sa langit. Hindi na dapat pinapakalaman ng buhay ng iba, ang destiny ng iba, ang divine union ng iba. May kanya-kanyang buhay ang tao. May kanya-kanyang purpose, mission. Kaso lang yung iba, yung kinikiri nilang mission, yung pinipili nilang mission, sila mo mismo lumalapit dun sa devil, sa fallen angels, para mag-carry ng mission, magkaroon ng mission galing sa devil. Kahit na wala ka pang, kumbaga hindi ka naman inborn na may mission o may purpose ang God sa'yo. Kagaya kay na Noah, di ba pinili lang yun ng God. Sina Elijah, kasi righteous sila eh. Hindi sila evil eh. Kaya pinili sila ng God. Di ba nagkaroon pa sila ng powers? Di ba? Si Elijah, pero si Moses, ano na talaga yan? Tinalaga na talaga yan. Ano na talaga yan? Tinakda na talaga ng God yan. May mission siya. Si Elijah, sino pa ba yung iba na prophet? Pinili lang din sila ng God. Kahit si David, pinili lang siya ng God, di ba? Nagawing hari kasi nakita ng God sa kanya yung kung ano yung siguro sumusunod siya sa kalooban ng God, ganyan, dahil mabuti siya, dahil makatwiran. Pinili lang yan ng God si David at sina Prophet Elijah. Si David naman para maging hari, pero si Elijah para maging prophet. Saan kayo mag-carry kayo ng mission galing sa the devil's kingdom, or yung carry yung mission ay galing sa God? Tapos pag yung sa devil's kingdom, pag yun ang kinikiri mong mission from the devil's kingdom, na ikaw gumaganap ng mga pinapagawa ng devil, ang mapapala mo pa, may impyerno ka sa kabilang buhay. Isipin yun, may impyerno ka pa sa kabilang buhay.
Oh. Ano yung ika-proud mo dyan? Luging-lugi ka, talong-talo ka, eternal yung pagdurusa mo. Samantalang yung mga sumulunod ng God, nagkikiri ng mission galing sa God, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magmamana ng karya ng Diyos. O, di ba? Elemento to daw, guys. Elemento to. So, ayan guys. Hindi to magtatagumpay kasi ano ang laban ng elemento sa God. Yan. Walang laban kahit sa Satanas, walang laban sa God yan. Ayan guys, ito na lamang for Libra.